Another day, another J Ferns Wife story. Maulan nga sa Mindoro nung umuwi kami, kaya kailangan naming i-flushing ang mga manok. Amoxicillin 40 nga ang binigay namin sa mga manok para hindi sila magkasipon. Ang amoxicillin 40 ay merong amoxicillin, tylosin, bromhexine hydrochloride at paracetamol. Yan ang mabisang sangkap ng amoxicillin 40 para labanan ang sipon at lagnat. Bago ko ilagay ang waterer nilang may amoxicillin forte ay inuuhaw ko muna ang mga manok para madami silang mainom. Ang nilalagay kong gamot sa waterer nila ay kailangang maubos bago magtanghali para hindi mapanis. Pagkatapos nilang maubos ang amoxicillin forte ay tubig na ang pinapalit ko sa kanilang mga waterer. Kahit umaaraw ay sobrang dilim ng ulap. Ayan. Maitim na naman. Mukhang uulan na naman. Iinit at bigla na lang uulan ang panahon ngayon kaya masakit sa ulo. Yung mga cockerels na ibinaba namin sa scratch pen ay inilagay ko na sa kubo dahil baka biglang umulan. Ayan, madilim na naman. Ilagay ko na sa kubo yung binaba kong mga sisiw. Ito namang mga cockerels at baby pullet na nakakulong sa multipurpose pen ay malalaki na rin at pwede na ngang alpasan. Kapag gumanda ang panahon ay aalpasan na namin ang mga cockerels at baby pullets na nasa multipurpose pen. Gusto ko na sana itong alpasan dito. Tsaka ito baka alpasan ko na rin. Maya-maya nga ay bigla na lang umulan ulit at ang ulan ay may kasama pang malakas na hangin. Buti na lang ang ulan ngayon kahit malakas ay hindi dire-diretso kaya hindi binabaha ang mga sakahan. Kaya dapat talaga ay nung pahapon na nga ay tumila ulit ang ulan kaya naisipan na namin ni Jayfer na bumili ng patuka dahil naubusan na ng patuka ang mga manok. Inabot na naman kami ng ulan kaya nag-tricycle na lang ako para hindi mabasa ang feeds. Binilan ko na nga rin ng kapote si Jayfern para hindi siya nababasa kapag pumupunta sa manukan. Dire-diretso pa nga rin ang buhos ng ulan pero kailangan pumunta ni Jayfern sa manukan dahil wala ng bigas doon si Richard. Lagi na nga lang nakamotor si Jayfern kapag pumupunta sa manukan dahil hindi na niya pwedeng dalhin doon ang sasakyan dahil maputik na baka mabalaho pa sa daan. Yung bigas na magdala ni Jayfern ay sa plastic na balde na namin inilagay para hindi mabasa ng ulan. At kapag ganito ngang maulan, mahirap magpatuka ng mga manok. Hindi nga pwedeng nakapayong na nagpapatuka dahil kapag ako yumuko ay mababasa din ang likod ko. Kaya bumili na lang ako ng plastic na malaki at isinusuot ko sa katawan para hindi mabasa ang likod ko kapag ako yumuyuko habang nagpapatuka. Hindi rin nababasa ang feeds na dala ko habang nagpapatuka. Ito namang mga sisiw namin na nasa folding ay mabilis lumaki kaya ayan mukhang masikip na rin sila. Mainit ang ulo ng mga sisiw kapag ganyang masikip na sila kaya ililipat ko na sila sa brooder. Kakalabas ko lang sa kahon sa mga sisiw kaya hindi ko pa nilalagyan ng patuka. Pinapaipot ko muna sila bago lagyan ng patuka pero nilagyan ko na sila ng painom. Matataas nang lumipad ang mga sisiw namin dyan sa folding kaya tinatakluban ko na yan ng screen para hindi sila makalabas. Kailangan na daw purgahin ang aming mga sisiw kaya pinagtimpla na ako ni Jayfer ng bastonero. Ang bastonero ang lagi naming ginagamit na pampurga sa aming mga sisiw. Kapag month-old na ang aming mga sisiw ay sinisimulan na namin silang purgahin. Regular ang pagpupurga namin sa mga sisiw every 15 days. Kaya magaganda ang katawan ng mga manok namin dahil wala silang kaagaw na parasites sa mga nutrients na nakakain nila. Inuuhaw muna namin ang mga manok bago namin ilagay ang mga pamurgang tinimpla namin para madami silang mainom para mas effective ang pamurga. Hindi siya. Mga away. Mga away. So, anak ng 7 times. Yan. Yan. Oo, yan.
Saka ito, yung babae na yan. Saka itong isa, yung sika, ano, yung na pilay. Ito. Hindi na lang yan kawit dati. Ano, nabaga lang yung daliri niya. Kaya nakawit na. Nalulugo na rin itong aming bulik kaya tinanggal na ni Jayfern sa multipurpose pen at itinali na dito sa gilid. Para mabakante yung pinto niya sa multipurpose pen at ilalagay ni Jayfern doon yung mga anak ng bulik. Matagal na ngang nakakulong itong aming bulik sa multipurpose pen, ngayon lang ulit ito itinali. Mukhang naninibago nga itong bulik namin na may tali sa paa kaya lagi niyang tinutuka ang tali. Para hindi nga hilahin ng bulik ang kanyang tali para abutin yung katabi niyang broodcock ay nilagyan ni Jayfern ng scratch pen dyan sa pagitan ng dalawa. Matagal ngang hindi nakakakaykay ng buhangin ang bulik na yan kaya nung ibinaba namin siya dyan sa talian ay nagkakaykay na. Nanuka na rin siya ng mga buhangin. Inilipat na nga ni Jayfern yung mga cockerels na anak ng bulik. Lagi na kasing nag-aawayan niya ng mga dati niyang kasama kaya hindi na sila pwedeng pagsamahin. Kaya dito na lang sila sa kabilang pinto ng multi-purpose pen namin inilagay. Ito silang tatlo dyan. Nag-aawayan na itong dating magkasama. Itong mga cockerels na nasa kabilang pinto, ang mga dati nilang kasama. Inilipat na rin ni Jayfern ng talian itong aming possum sweater broodcock dahil laging nababasa ng ulan. Dito muna niya itinali sa tipi na nasa kubo ang aming possum sweater broodcock para hindi na siya mababasa kapag umuulan. Tinanggal na rin ang mga hapunan dyan sa taas kaya hindi na yan maglililipad kapag hahapon na. May pailan-ilang bunga ang manggang piko namin kaya naisipan kong sungkitin dahil nanlalaglag na. Magugulang na rin ito kaya okay na siyang sungkitin. Kaya lang, maiksi ang panungkit namin kaya hindi ko maabot, hindi na ako pinaakyat ni Jayfern at baka daw ako malaglag. Siya na lang daw ang aakyat para sungkitin ang mangga at hinawakan ko na lang ang hagdan. Pangalawang beses pa lang namumunga ang manggang piko namin na yan. Yung sa mababang sanga lang ang nakuha namin at yung nasa taas ay hindi na namin abot. Maiksi kasi ang panungkit namin. Hindi rin namin maakyat ang mangga na yan dahil madaming hantik. Pinutol na rin ni Jayfern yung mga sanga ng alem na nakalaylay sa bubong ng multipurpose pen. Madaming dahon ng alem ang nalaglag sa bubong ng multipurpose pen at na-stack na doon. Pagkatapos ay inisprayhan ni Jayfern ng tubig ang bubong para umagos ang mga dahon pababa. 18 days na rin ang mga itlog dito sa incubator kaya nilagay na ni Jayfern sa hatcher. Pinaghiwa-hiwalay na ni Jayfern ang mga itlog para hindi sila maghalo-halo kapag napisa. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!